Bilang bahagi ng paghahanda sa Bagyong Christine, personal na binisita at sinilip ni Mayor Vico Sotto ang ilang mga evacuation center sa lungsod ngayong araw, 23 ng Oktubre, kabilang ang sa mga barangay ng Santolan, De La Paz at Mangahan. Bagamat wala pang mga evacuees at hindi pa umaabot sa preemptive evacuation stage, layunin ng pagbisita na tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad sa oras ng pangangailangan. Bilang dagdag na hakbang, namahagi ang pamahalaang lungsod ng Pasig ng modular tents sa 30 barangay sa lungsod kahapon. Ang mga tent na ito ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga evacuees sakaling kailanganin. Ang pamamahaging ito ay alinsunod sa mga natutunan mula sa naging epekto ng Bagyong Carina noong Hulyo at bahagi ng layunin ng lungsod na palakasin pa ang disaster preparedness at response efforts nito. Kaugnay nito, activated na rin ang incident management team ng lungsod at nakapagsagawa na ng isang operational period briefing si Mayor Sotto at DRRMO Chief Brian Tuong. So, yung paghahanda naman natin, every time may bagyo, halos constant naman yun. Palaging automatic po lahat. So, may mga learnings din tayo sa past mga bagyo. Like ito, rather than magkaroon tayo ng distribution ng tent per bagyo, ay pinamigay na po sa lahat ng barangay po yung mga modular tents po natin. So around 1,500 plus na tents po yung pinamigay ng LGU. Plus yung preparation naman po, incident management team, 24/7 hanggang makaalis po yung bagyo. At naka-monitor po ngayon ang EOC natin, Emergency Operations Center. Plus prepositioning ng mga gamit, ng mga personnel sa mga iba't ibang areas. For closely monitoring yung weather ngayon, syempre, mapapansin mo kanina hindi umuulan, pero ngayon umuulan. So, monitor lang natin until tomorrow hanggang sa makalabas yung bagyo. Evacuation center is one. Rescue operations is another one po na paghahanda po natin. Pati po yung clearing operation po ng mga personnel. Sa, kunyari, may nahulog na poste or puno, readily available po na makapag-clearing po kagad tayo. Mensahe, let's follow the barangay. Sila po ang nasa ground. Sila po yung nakakaalam na kailangan na bang lumikas. So pag sinabing kailangan lumikas po tayo. Huwag po natin kalimutan ang emergency go bag din po natin. Dahil every family naman ng Pasig, ng mga Pasigenyo po ay may emergency go bag. Samantalang ang pamahalaang barangay, patuloy sa pagmonitor sa kanilang lugar na nasasakupan. Hinikayat nila ang mga mamamayan na sundin ang mga abiso at direktiba upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Nakapag-set up na ho kami simula kagabi. Pagkatapos ho ng PIDRA, yung pre-disaster risk assessment ng ating city patungkol ho dito sa bagyong paparating. At ngayon ho nakaset up na ho yung evacuation center ng Barangay Mangahan, para ho, if ever na mamayang pagkadating ho ng bagyo, at least nakahanda na ho kami dito sa aming barangay para ho sa lahat ng mga mag-i-evacuate. Paalala lang ho sa mga mag-i-evacuate mamaya, ang atin hong official na evacuation center sa Barangay Mangahan ay dito ho located sa Barangay Hall Mangahan, Pasig City. Secondary ho natin na evacuation center, ang Greenville College, ang Santa Lucia Parish at ang Mangahan Elementary School. Hanggat maaari ho, hindi ho tayo gagamit sana ng mga elementary school, lalo na ho yung San Lorenzo, dahil ho bukod ho sa gagamitin ho to sa pasukan, ay nahihirapan rin ho tayo pag binabaha ho yung mga evacuation center ho natin. Sa ngayon, merong gutter deep na baha sa Metroville. Aside from that, wala pa naman kaming reported na incident ng pagbaha dito sa Barangay Mangahan. Meron na tayong flood monitoring system dito sa Barangay Mangahan. Kanina na last check namin ay decreasing naman yung level ng tubig natin dun sa ilog. Naka-activate na yung ating mga command center, naka-activate na rin yung ating MERT, ang ating fire, ang health worker natin ngayon ay nandito na. Nandyan na rin si Doc Poblete na nakaantabay sa atin. Kanina nag-iikot na rin yung ating mga peace and order, ang mga daycare teacher naman natin para dun sa child-friendly spaces. So dito ho sa evacuation center natin, makikita ho ninyo, meron ho tayong
child-friendly spaces para sa PWD, para ho sa mga iba-iba pang pangangailangan dito sa ating evacuation center sa Manggahan. Pag sinabi ho na preemptive evacuation ho, makinig ho tayo dahil ho nalalagay rin ho sa alanganin yung mga rescuer ho natin pag doon pa lang ho kayo sa oras na mataas na yung tubig. Doon pa kayo magpaparescue. So hanggat maaari ho, pag sinabi hong mag-evacuate na ho, mag-evacuate na ho, dalhin ho natin ang ating mga go bags. Last time ho, onti lang ho yung nagdadala ng go bags ho. Dalhin ho ninyo yung go bags ho ninyo. Mahalaga na na-check nyo ho yung go bags natin at na-check nyo rin yung mga mahahalagang importanteng dokumento, mga gamot na kailangan ninyo. Please follow rin pala ang Science Connect. Ito, may mga kasama tayong mga tiga Science Connect. I-search nyo lang ho sa Facebook para ho maging updated po kayo sa mga advice kung nasaan na ho yung bagyo natin. So far, tayo ay nakahanda dahil naka-yellow warning system na sa buong Metro Manila. Ngayon, 2 oras na pong hindi umuulan, pero nakatutok at nakamonitor po tayo sa ilog dito po sa May Marikina. Ang basihan po natin ay yung SM Marikina Water Level Gauging Station. So as of 3 p.m., ang water level po ay 12.5 meters. Ito ay normal level, wala pa naman po tayo sa preemptive evacuation. Salamat sa Diyos, so far huminto na yung pag-ulan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, as of 4 p.m., wala pa naman po tayong evacuees. For the evacuation center, kung makikita natin, syempre may mga kinakailangan po tayong special areas. Aside syempre dun sa maayos na flow o pagpunta ng ating mga kabarangay na maapektuhan ng baha, we have our holding area, our information desk, registration, ease and order, medical area, nutrition desk, women and child protection desk, breastfeeding station at marami pang iba. Ito yung tutugon sa iba't ibang vulnerable sektor na pupunta sa ating evacuation area. Bukod sa paghahanda sa ating camp, tayo rin po ay patuloy na nagmamonitor. Bago pa man bumagyo naman ay tuloy-tuloy ang ating declogging operations. And ngayon, nagmamonitor lang tayo at hopeful tayo na hindi na tumuloy ang ulan. Nandito po ang pamahalaang lungsod at ang pamahalaang barangay na patuloy po kaming nakaantabay at patuloy po kaming tutugon sa kahit anumang pwedeng mangyari. Hinihingi lang namin ang kooperasyon ng bawat isa kung sakasakali man na lumakas ang ulan at magkaroon tayo ng preemptive evacuation, lumikas na po tayo. Sundin po natin ang instructions ng LGU at ng barangay. Pero kapit-bisig po tayong magdasal ng sama-sama na sana po ay humina na ang ulan, humina na ang bagyo at wala na pong maapektuhan pang Pasigueño sa bagyong ito. As of this moment ay maayos naman po ang kalagayan ng ating barangay. At syempre, ang gusto naman po ng ating pamunuan, sa panguna po ng ating Kapitan Gabayan, ay yung maagap po na pagdikas ng ating mga mamamayan dito sa Santolan. Sa ngayon, wala pa naman, pero kagaya nga ng sinabi namin, ay pinaghahandaan pa rin po ito ng buong sangguniang barangay ng Santolan. Syempre, magmula po sa planning, lagi po nating ina-apply yung mga karapat-dapat na gawin when it comes dun sa operation. Mahirap, hindi ganun kadali, alam namin yan. Pero katulad ng laging pinapaalala sa amin ng aming kapitan, half the work is planning. Kapag naging maayos naman ang pagpaplano, everything will follows. Ayan, sumunod lang po sa tamang proseso ng gobyerno at alam po namin na yung lahat na kahit anumang bagyo na pagdaanan ng Barangay Santolan ay magiging maayos naman. Paalala na lang po para sa mga mamamayan ng Santolan na sa ngayon na meron po tayong kaharapin na naman na panibagong bagyo which is si Bagyong Christine. Pinapaalalahanan po na lahat na maging alerto po sa anumang oras, maging maagap. Hindi lang naman po kami sa amin nakasalalay ang inyong kaligtasan, kundi rin po sa inyong mga pamilya. In terms of yung tracking po ng bagyo, ang Science Connect po ay gumagamit po ng mga official weather sources like Pag-asa. But what we're doing in Science Connect is ginagawa po namin siyang mas digestible, mas madali siyang maintindihan ng mga tao. Para po sa amin, ang mahalaga lang, especially po ngayong may paparating na bagyo, ay manatiling updated at huwag maging kampante.
especially may mga oras na tumitigil yung ulan or tumitigil yung hangin, normal na party po yun ng isang bagyo. And kapag dumating na talaga yung malakas na hangin, yun po yung panahon na hopefully nakapaghanda na tayong lahat. And don't forget to charge your gadgets kasi posible magkaroon ng power interruptions, especially bukas. Para po sa karagdagang impormasyon, karagdagang mga facts and trivia at kung ano-ano pang kaalaman patungkol sa science and technology, don't forget to follow us on Science Connect, both in Facebook and in Twitter. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.